everyone and welcome po sa ating channel. This is Coach Jared and today is March 9, 2021. Kung hindi nyo pa po nagagawa, please click subscribe. Meron po tayong subscribe button sa baba. Also, kung hindi nyo pa rin po nagagawa, please click like and share. At pa-click na rin po yung notification bell para kayo po yung nabibigyan ng impormasyon kapag ako po yung naka-live. Also, pa-follow po ako sa aking mga social media portals. Andyan po sila. Meron akong Facebook, Twitter, Instagram, Laika, and Bigkiss. Hanapin niyo po ako sa social media using the username at Coach Jared. Tayo po muna yung magbibigay pugay o magsha-shoutout sa ating supporter na si Wonderfully Made. Okay, si Wonderfully Made mo ay isang gift shop. Okay? At siya po ay gumagawa ng mga customized gifts tulad po niyan para po sa inyong mga minamahal sa buhay. At ito po, meron po siyang pinost ngayon na bago. Ayan yung bago niyang post. Okay, so ayan po ginawa po niya yan for International Women's Month celebration ng Excel. Okay. So mga Tupper Gods, kung gusto niyo po ng mga ganyang klaseng gifts para po sa inyong mga minamahal sa buhay, kontakin niyo po siya sa kanyang pong Facebook page. Ito po ang kanyang Facebook page ni Wonderfully Made. Pwede niyo po siyang i-message sa kanyang Facebook page. Meron din po siyang Instagram account. Pwede niyo po siyang kontakin sa kanyang Instagram page, no? Kapag meron po kayong gustong i-regalong magagandang regalo sa inyong mga minamahal sa buhay, family, or kung meron po kayong event like weddings, binyag, tapos tulad nga nito, no, International Women's Day, mga pag-giveaways, ayun po, no. Marami pong available na items si Wonderfully Made. So balik po tayo sa pinagkukwentuhan natin kanina, no. Kanina po, mga Tupper Gods, maraming nangyayari kanina. Unahin natin tong hindi ka kasi sila sa Soberano. Correct? Sino ba naman ako, di ba? But anyway, ayan na naman. Okay, sige. Ito ang gagawin natin, no, mga Tupper Gods. Ito pong gagawin natin. For now, para lang maitawid natin itong live na to, no. Itutuloy-tuloy ko yung pagkukwento. Tapos, mga Tupper Gods, kapag may mga nami-miss kayo, i-upload ko po yung ating replay. At pwede nyo pong ituloy doon, if ever. Pero, ayan, ganun lang po gagawin sistema po natin, no? For now lang po ito. Anyway, ayun na nga po, mga Tupper Gods. So, si Leni Robredo po, kuda pa rin po ng kuda. Pero ngayon, mukhang napuno na ang ating Pangulo, napuno na ang Malacanang sa patuloy na pagkukuda nitong Leni Robredo na to. Okay? So, panoorin. Basahin po natin yung balita ng Basahin po natin yung balita ng Manila Times. Okay. Ito po ang sinabi ng Manila Times kaninang ito po yung March 1. Ito po yung dumating yung Sinovac sa Pilipinas. Tapos, pinuna ni Leni Robredo yung Sinovac, no? Yung nangyari dyan. So, ito. So, ang sabi, Vice President Maria Leonor Robredo favors having Sinovac coronavirus disease 2019 vaccine evaluated by the Health Technology Assessment Council or HTAC. Okay, HTAC po ang tawag dyan. The HTAC is an advisory body under the Department of Health created under Republic Act 1122-3 or the Universal Healthcare Act. Napag-usapan na po natin ito, mga Tupper Gods, last week. Itong pinagsasabi ni Leni Robredo, sumagot na po ang Malacanang dito. No? Sabi po na Malacanang, hindi naman required para sa Sinovac na dumaan sa HTAC dahil nga ito ay hindi binili, hindi siya procured. Ito po ay donation. Okay? Good night po sa auntie ni Jason Matyong. Thank you very much po for watching. So, ayun na nga. So, nagsalita po ang Pangulong Duterte dyan kahapon. Okay? March 9. Kanina. Robredo, Duterte to Robredo, shut up. Shut up ka na lang, Leni Robredo. Yun ang sinabi ni Pangulong Duterte. Ay, lumaki. Wait lang. Ayan. Shut up ka na lang, Leni Robredo. Sabi niya.
Total naman, wala naman siya nadudulot na mabuti sa bansa, di shut up na lang siya. Ano pong sinabi ni Pangulong Duterte? Ito pong sinabi niya. President Rodrigo Duterte lashed out again at Vice President Maria Leonor Leni Robredo, this time saying that she should shut up if she does not have anything right to say. Mga tabarkads, take note. Take note of the language. Hindi po niya sinabi na if you do not have anything good to say. Iba po kasi yun. Kung wala kang mabuting sasabihin, tumahimik ka na lang. Iba po yung usapan nun. Ang sinabi po niya, kung wala kang tamang sasabihin, tumahimik ka na lang. Diba? Kailan ba siya may sinabing tama? Ang sabi niya, sabi ng Manila Times, in his public address on Monday, Duterte said Robredo has created uncertainty and doubt among the public about China's Sinovac vaccines when she called for a review of the health of the same by the Health Technology Assessment Council. Ano po yung sinabi ni Pangulong Duterte? Naalala niyo po nung sinabi ni Leni Robredo na pikon daw si Pangulong Duterte sa interview niya with Malumang Ahas? Okay, pinag-anuhan natin yan. Pinag-usapan natin yan. Napakahaba ng video natin dyan. Ano pong sinabi ni Pangulong Duterte? Hindi ako pikon. Galit ako. O, magkaiba na naman. Si Pangulong Duterte, ang galing din mang troll nito eh. Hindi raw siya pikon. Galit daw siya. O, lalakyan natin ito na bahagya. Ayan. Galit daw si Pangulong Duterte, mga taberkat. And I can understand kung bakit siya nagagalit. Sabi niya, yung galit ko, hindi naman galit na talagang gusto kong pumatay ng tao. Galit na more of an irritation, nakakabwisit or nakakairita. Iyong nairita ako sa binibitawan mong salita. Hindi ako galit. Galit in the sense na iyong parang naiirita nga. So, naiirita daw tong si Pangulong Duterte na kay Leni Robredo. Alam niyo yung feeling ng ano? Limbawa yung naglalakad kayo, tapos yung sapatos nyo, nagkaroon ng mga maliliit na pebble sa loob ng sapatos. Di ba nakakairita yung feeling nun? Parang nakakabwisit maglakad. Ganun siguro yung nafe-feel ni Pangulong Duterte. Hindi siya makalakad ng maayos o hindi niya mapatakbo ng maayos ang gobyerno kasi merong isang maliit na bato tulad ni Leni Robredo na nanggugulo. Di ba? Nanggugulo eh. Nananahimik yung taong bayan, nananahimik yung Sinovac, nananahimik. Tapos sasabihin nila, dapat kailangan dumaan sa ganito yan, ganito, ganyan. Eh sino ka ba, Leni Robredo? Sabi, imbes makatulong si Vice President, she muddled everything up. Imbes daw na makatulong siya, lalo daw niyang nililito. Lalo niyang ginugulo. Thereby, I said, creating an uncertainty and doubt in the minds of the people. So, yon ang nagalitan ko because we were running against time. Kailangan mabakuna na agad, sabi ni Pangulong Duterte. Kaya shut up na lang daw. Ito na sinabi niya, I hope that next time, kung wala naman siyang masabi na tama, in English, if you have nothing right to say, iba kasi nothing good to say eh. Kung wala kang sasabihing mabuti, di ba, yun ang kadalasang kasabihan, kung wala kang sasabihing mabuti, huwag ka na lang magsalita. Ito iba. Kung wala kang masasabing tama, iba yun, mga taberkats, iba yun. She just would maybe shut up. Tumahimik ka na lang. Shut up ka na lang, Leni Robredo. And I think the President is speaking on behalf of all 91% ng mga taong nagtitiwala sa kanya. Feeling ko lang naman yun. Feeling ko lang naman. Si Pangulong Duterte ay nagsasalita on behalf of the people na nabubwisit na dito kay Leni Robredo. Puro kasi kuda, puro ngawa ng ngawa. Lahat na lang ng pwedeng sitahin, sisitahin niya. Tapos sasabihin niya, ang Pangulong Duterte, napakasama ng Pangulo. Bakit? Kasi bastos, kasi ganito, kasi ganyan. So, shut up ka na lang, Lenny. Wala ka namang sasabihing tama. Shut up ka na lang. Itong pinakamasamang sinabi ni Leni Robredo, mga Tabergats.
Nung March 7, okay, 2021, Sabado yata to if I'm not mistaken, or Linggo, meron pong mga aktivista na inaresto. Okay? Yung iba po sa kanila, sinasabi po ng PNP na nanlaban. Siyam po ang binawian ng buhay, 6 ang naaresto. Sa mga inarrest, sa mga hinuli na to, no? Mga raid. So mga Tabergats, so hindi po ito yung first time. Hindi po ito yung first time na may ganitong klaseng raid na naganap. Naalala nyo po yung Human Rights 7 or yung HR 7. Nung Human Rights Day po, nung December 10, meron din pong mga raid na naganap sa mga tao na hinihinalang mga miyembro ng rebelding grupo. 7 po lahat yun. Lahat po yun na-aresto. Yung iba po doon na 2 yata ang binawi ang pagkaka-aresto dahil sa mga technicalities pagdating sa papeles at sa testimonya ng mga witnesses. Ganun po talaga yan, walang problema. Ibig sabihin po, umiral ang rule of law. Kontra po ito sa sinasabi ng mga kaliwang grupo na merong culture of impunity. Wala pong culture of impunity sa Pilipinas. So, ituloy po natin. Meron pong mga, in this time around, sa mga inaresto po na ito, ay may mga binawian ng buhay dahil po sa enkwentro. Ayan po ang sabi. Pero mga Tabergats, ito po ang sinabi ng matandang Lenny. Ang sabi po ng Lenny Robredo, massacre daw yun. Massacre. Mga Tabergats, pag sinabi niyo pong massacre, iba na yung ibig nung sabihin. Ibig nung sabihin, tinarget na itong mga taong ito para sadyang patayin ng ating kapulisan. Iba na po yung bigat ng akusasyon kapag ganito na ang iyong sinasabi. Basahin po natin yung sinabi ni Lenny Robredo. Ang sabi niya, sabi ni Lenny Robredo, there is no other way to describe this. It was a massacre. And it came just 2 days after the president himself ordered state forces to ignore human rights, kill communist rebels, and finish them off. In his rant before the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, or NTF-ELCAC. Kung naalala niyo po mga Tabergats, noong linggo, si Pangulong Duterte po ay nagpunta sa CDO. Siya po ay nagpunta roon para magbigay pugay sa mga barangay na na-clear o kumbaga nakipagtulungan sa gobyerno para matanggal na ang mga komunistang grupo sa kanilang mga barangay. So, doon po sa isang speech po niya doon, Bisaya po kasi, so hindi ko po masyado naintindihan. Pero narinig ko po ito, na sinabi po niya to in English. Itong ignore human rights, kill the communist rebels, and finish them off. Mga Tabergats, uulitin ko po, alam niyo naman po si Pangulong Duterte, he has a penchant to exaggerate statements. Ulitin ko po, sa mga hindi nakakaintindi. Ito pong si Pangulong Duterte ay merong kakayahan o mahilig po siyang mag-exaggerate o magkwento ng lubos-lubos o mag-eksaherado ng mga statements. Ang tawag po dyan, hyperbole. It is a form of speech. Okay? Hyperbolic statements po ang tawag dyan. Hindi po natin yon ite-take literally. Hindi po natin yung ite-take literally. Also, mga Tabergats, ito pong sinabi niyang ito, yung ignore human rights, kill communist rebels, ito po ay nasa konteksto ng engkwentro.
Iba po ang engkwentro. Baka kasi hindi pa nakaka-experience ng engkwentro to si Leni Robredo. Iba po ang sitwasyon kapag nasa gitna ka na ng engkwentro. Ibig sabihin, binabaril ka na ng mga kalaban. Yun po ang ibig sabihin nun, mga Tabercats. Yun po ang konteksto nito. Okay, yun po ang konteksto nito. Okay? Kaya po, mga Tabercats, hindi rin po natin masisisi, si Pangulong Duterte kung magsalita siya ng ganito. Dahil at one point, or for one thing, nakakabwisit na talaga itong problema natin sa CPP, NPA. Hindi ba? Nakakairita na siya eh. Pasensya niyo lang po muna si Globe, no? Tutuloy-tuloy po natin ang ating kwentuhan. Hyperbolic statements po yan. Eksaherasyon po talaga yan. Sinasadya po yan, figure of speech po. Ginagamit po talaga yan ng mga tao sa politika. Lahat po ng tao. Siya nga nag-hyperbolic speech eh. Ano yung sinabi niya? Nung kumakandidato siya noong 2016, anong sinabi niya? Ako po ay magsisilbi para sa mga taong nasa laylayan. Napagsilbihan na ba niya yung mga taong nasa laylayan? Anong ibig sabihin ng nasa laylayan? Laylayan ba ng alin? Damit? Laylayan ng kung ano? Kasi hyperbolic statement din po kasi yun. May metaphor pa. Diba? So ito po yun. So ito po sa sinabi ni Leni Robredo, inaakusahan niya ang Pangulong Duterte na dahil sinabi niya na huwag niyong pansinin ang human rights, patayin niyo yung mga komunistang rebelde at tapusin niyo silang lahat, inaakusahan niya ngayon ng presidente, ang Pangulo ng Pilipinas, na siya ay mamamatay tao. Siya ang punot dulo ng pagkamatay nitong mga siyam na ito. Dahil sa pag-uutos niya. Command responsibility ho, di ba? Sabi niya, we strongly condemn the killings in Calabarzon in the same way that we condemn the killings of so many innocent people under this administration. Okay? Ilan? Yung 25,000 na pinagmamalaki ni Rappler na mali-maling computation? Yun ba ang sinasabi nyo? Hindi nyo naisip yung mga batang nire-recruit para gawing child warriors. Leni Robredo, hindi mo naisip yung mga batang pinapatay ng mga kapwa nila NPA. Hindi nyo rin naisip yung mga taong pinapatay ng mga Sparrow. Naisip nyo ba yon? Ilang pulis na sa kanayunan ang namamatay? Si Julie Katamin nga, inassassinate ng mga Sparrow. Nagsalita ba kayo doon? Hindi. Wala kayong sinabi. Wala kayong sinabi tungkol doon. Ang sabi niya, our call is for justice. We are calling for a clean and independent investigation to make sure those who should be held accountable will be held to account. Diyos ko, napaka-redundant. Paulit-ulit. Sabi niya. Okay, meron pa siya isang sinabi dito eh. Na para sa akin eh medyo out of place. Sobrang out of place yung sinabi niya na yun. Ito yung sinabi niya. These are difficult and dangerous times. Reach out to colleagues. Check on your friends and always be careful. So ngayon, mga Tabercats, hindi lang siya tumigil sa pag-akusa sa Pangulo na ang Pangulo ang nag-utos na patayin ang mga taong to. Sinasabi din niya dito sa pamamagitan nitong mga salitang to, sinasabi din niya na itong rehimeng Duterte ay isang mahirap at delikadong panahon. Kaya sa sobrang delikado,
Kamustahin nyo yung mga kamag-anak nyo. Kamustahin nyo yung mga kaibigan nyo. Baka minaman-mana na. Baka may balak ng tirahin. Baka gusto nang itumba. Baka napagbintangan na. Baka na-red tag na. Kasi pag nare-red tag ka, automatic ganito ang mangyayari sa'yo. Instead, thank you very much po, Ma'am Laura Laboriate, sa inyong super chat. I'm always thankful po pag kayo po yung nagsusuper chat sa atin. Maraming pong salamat. At shoutout din po sa inyo, ma'am. Instead, eto pa mga Tabercats, this emphasizes the call to show that we are ready to come together and link arms to protect each other, that we are not afraid to take a stand, not just for our families and for the people we know, but also for others who believe in good governance, freedom, and democracy. And that they will have to face each of us if they want to stop us from saying the truth. The Filipino people deserve better than this murderous regime. Ano ngayon ang gusto niya sabihin? Ano ngayon ang gusto niya sabihin, mga Tabercats? Ang gusto niyang sabihin, magsama-sama tayo. Protektahan natin ang bawat isa. Lumaban tayo sa rehimeng ito. Dahil ito ay isang murderous regime. Narinig ko kanina si Attorney Trixie, sabi niya, konti na lang inciting to sedition na to. Konti na lang daw. Inciting to sedation na. Ano pong sabi ng PNP tungkol dyan? UP, up to regional police to explain, but PNP stands by quote-unquote bloody raids. Okay? Hindi po ako nagsabi niyan, kino-quote ko lang po sila. Ano pong sinabi nila? Okay? The national headquarters will let the regional director handle this concern and submit update to the chief, PNP. In the meantime, the PNP leadership encourages our policemen on the ground to intensify the drive against violators of law, more so on the strength of their arrest or search warrants. Mga Tabercats, isa lang po ang hindi nila nababalita dito. Meron pong search warrant na ibinigay para hanapin ang mga bagay na kailangan hanapin dito sa mga hinuli at yung mga kasamaang palad nanlaban at pinawian ng buhay. Sabi po ng PNP, issuance of search warrants is as difficult as getting arrest warrants. Totoo po yan. Hindi ho basta-basta makakapagbigay ng search warrant. Bakit po? Kailangan po kasi ng probable cause. Kailangan ng ebidensya na itong gusto mong hulihin, ang gusto mong i-search, ang taong gusto mong paglaanan ng oras para bulabugin ang kanyang buhay, guilty or at least merong guilt beyond reasonable or at least guilt beyond reasonable doubt or evidence of the crime. Sabi nga. Kaya po para gawin yun, okay, ang search warrant po, idudulog po muna yan sa RTC, sa korte po yan pupunta. Sa korte po muna yan pupunta. At pagpunta po niyan sa korte, magbibigay ang judge. Magbibigay po ang judge ng search warrant or ibibigay po yan ng kung ano man po yung warrant na kailangan nila. Matapos po niyan tingnan yung ebidensya. Yun po yan. Ganun po ang nangyayari dyan. So, hindi po ganun kadali kumuha ng search warrant. Hindi rin po ganun kadali kumuha ng warrant of arrest. Kailangan po may ebidensya ka na bago ka mag-umpisa manghuli ng kung sino man dyan. Hindi po ganun kadali yun. Pero mga Tabercats, eto. Nagsalita ang ating palasyo tungkol sa sinabi ni Leni Robredo. Pakinggan po natin ang sinabi. Ang sinabi ng ating palasyo.
Comment lang po sa sinabi ni Vice President Leni Robredo na massacre daw ang nangyari sa Calabarzon raids at hinihikayat ang publiko na huwag matakot sa tinawag niyang murderous regime. Tanong naman po ni Lanes Capanti, would that be an accurate description po? Unang-una, kung personal na nakita ni Vice President yung pangyayari, abay magbigay siya ng ebidensya. Yun. Kasi ang pananalita niya, parang nakita ng dalawa niyang mata kung ano nangyari doon sa mga patayan na yon, no? Pag hindi siya nagbigay ng ebidensya, kasalanan din po yan. Baka siyang makasuhan, no? So kung talagang siya ay Correct. eyewitness, sige po, ibigay niya ang ebidensya. Pero kung hindi niya nakita ang pangyayari, gaya ng presidente at gaya ng sambayan ng Pilipino, mag-antay ng resulta ng Tama. investigasyon. Dahil, naku, abogado pa naman po tayo pare-pareho, no? It's an issue of fact, at kapag merong krimen na nangyari, talaga naman po ang unang ebidensya na i-offer natin sa hukuman kung merong kasong maisasampa, yung investigation report ng ating kapulisan. Correct. So kung ano man ang conclusion ni Vice President Robredo, kung wala siya doon sa mga pangyayaring yon, as usual, laging mali ang ating Vice President. Ayos ah. Gusto ko yun, yung huli niya sinabi na yun. As usual, laging mali ang ating Vice President. Ayos. Ay, nako. Ay, lumaki. Ayan. Ay, nako. Taob eh. May tanong po si BJ Cans kanina. Sabi ni BJ Cans, pag ba may warrant, ibig sabihin, they can use force. Okay? Napag-usapan po natin to dati, no? Mga, kailan ba to? Yung sa rules of engagement ng PNP at PIDEA. Naalala niyo po yun, pinag-usapan natin yung sa PIDEA. May rules of engagement po sila. Ang kapulisan po natin, in general, are not allowed to use firearms. Okay? Hindi po sila allowed na gumamit ng kanilang mga armas unless ang kanilang buhay ay threatened. Yun po yun. Unless ang sitwasyon po, ang kanilang buhay po ay nati-threaten dahil sa kung paano nangyari ang pag-aresto. So halimbawa, may aarestuhin sila, etong aarestuhin nila o sinaksak sila bigla or merong baril din na dala. After so many warnings, pag hindi sumuko at hindi ibinaba ang baril, edi pwede nilang at binaril din sila, pwede silang mag-fire back. Okay, rules of engagement po. 'Yun, kasama po 'yun sa kanilang rules of engagement. So, pwede. Technically pwede. Pero meron din po tayong tinatawag na maximum tolerance. Kailangan din po sundan din nila yung maximum tolerance. Kapag kahit na po nangungulit at kahit na po nakakabwisit yung inaaresto nila, kailangan po tratuhin din nila to bilang isang tao, hindi abusuhin, at kahit sila ay sinasaktan, hindi ho din nila pwedeng saktan pabalik. Okay? Basta po ang kanilang buhay ay hindi in danger, wala hong problema yun. Okay? Pwede, nagkakaroon lang ng human rights violation kapag in the middle of an arrest, halimbawa ako, sumuko ako, inaresto ako ng pulis, sumuko ako, sa akto ko ng pagsuko, binaril pa rin ako, yun, human rights violation na yun. Human rights violation na yun. So, doon papasok ngayon yung quote-unquote na sinasabi, favorite na sabihin ng mga makakaliwang grupo, yung EJK or yung extrajudicial killings. Okay? So, hindi natin kasi alam pa kung ano talaga ang tunay na nangyari. Meron po kasing investigasyon na magaganap dyan. In fact, if I am not mistaken, ang internal affairs po ang mag-iimbestiga niyan. Internal affairs. To probe Calabarzon raids. Balita po ito ng Tribune. Ito pong sabi. The allegations of hindi nanlaban and planted evidence are baseless and unfounded. These only serve to undermine the wisdom of the courts and the legitimacy of police operations.
The IAS nonetheless will conduct a motu proprio investigation over the conduct of the police operations. So ito po yung sinabi po ng PNP, no, na mag-iimbestiga po ang kanilang internal affairs. Yun po kasi kadalasan ng ang drama ng kaliwa na tao dito. Hindi naman doon ng laban, walang weapons or planted o tanim baril, tanim granada, etc. etc. Hindi ho natin pwedeng basta-basta na lang paniwalaan yun nang walang ebidensya. Kailangan intayin ho natin matapos yung investigasyon. Total naman si DOJ natutuklasan niya na 50% ng mga incidents ng drug war ay walang what do you call this? Ay walang mga incident reports or what do you call this? Post-operation reports. Ibig kong sabihin, alam na po ngayon ng DOJ na dapat bantayan nila ang PNP. O dapat i-refer nila ito sa DILG para bantayan, tutukan ng PNP, lalong-lalo na sa kanilang post-operations. Hindi ba? So, alam naman po ng ating administrasyon kung saan mag-i-improve. Alam din naman po ng ating gobyerno kung saan natin tutulungan ang mga kapulisan natin. In fact, pinag-require na nga ng body cameras, di ba? By the way, I'm sorry, nalampasan ko kanina. Sir Cesar Laboriante, maraming pong salamat sa super chat. Maraming pong salamat. Shoutout po sa inyo. So, mag-iimbestiga sila. Ngayon, tanong ni Jubilee, pwede bang NBI nila mag-imbestiga? Depende po yan sa DOJ. Sa kanila po yan manggagaling. Okay? Sa kanila po yan manggagaling, no, sa DOJ. So, kung sabihin po ng DOJ na, sige, mag-imbestiga, okay, di walang problema. Kung mag-imbestiga ang NBI, di walang problema. Sabihin niya ng DOJ. Pero kung hindi, di wala. Hintayin natin magsalita ang Pangulo tungkol dyan. Hindi ba? Pero ito po yung nakakainis, mga Tabercats. Nabasa ko lang po ito kanina. Maraming pong salamat sa aking mga moderators na nag-share sa aming group chat. Ito po yung sinabi ni Barry Gutierrez. Kilala naman si Barry Gutierrez, di ba, yung spokesperson ni Leni Robredo. Itong sabi niya, "This administration spends more time attacking Leni Robredo than responding to the real urgent problems of our nation, of our people and nation. Kulela tayo sa pagkuha ng bakuna, awayin si Leni Robredo. Milyon-milyon ang nawalan ng trabaho, insultuhin si Leni Robredo. Tapos sila daw ang hindi namumulitika." Wait lang kasi, Attorney Barry Gutierrez. Or, sorry, I'll drop the attorney because you don't deserve that title. Kahit nagtapos ka ng law at pumasa ka ng bar. Kasi maling tao yung inaabugaduhan mo eh. But anyway, wait lang kasi, Barry Gutierrez. Sino ba kasi ang tao na kada galaw ng administrasyon naninita? May dumating na vaccine. Kailangan dumaan yan sa HTAC. Kailangan mag-quarantine tayo. Hindi ba pwedeng ibang paraan ng pang-solusyon natin sa COVID? Okay? Binalita na, alam na, may COVID sa Pilipinas. Anong sinabi? Kailangan isara na natin ang borders natin. Paano ang ekonomiya? Hindi, dapat may COVID na. Kailangan isara natin ang borders natin. Alam nyo, Barry Gutierrez, okay? You get what you dish. Kumbaga, sa Tagalog, makukuha nyo kung anong nilalabas nyo. Kung puro puna ang kaya nyong gawin sa administrasyon, di puro puna din ang makukuha nyo. Natural. Alangan naman tumahimik lang ang administrasyon dyan. Alangan naman tumahimik lang ang gobyerno dyan. Apat na taon yun ang sinisita ang gobyerno, hindi nagsasalita. Tapos ngayon, kayo pa rin ang biktima. Ano kayo? Pinagpala ng Diyos? Hindi kayo pwedeng sitahin? Nakaka-insulto naman to, Barry Gutierrez.
Anong tingin nyo sa amin? Ganun kaming katanga? Hindi kami ganun katanga, Barry Gutierrez. Lamang ka lang sa amin ng abugasya. Yun lang ang nilabang mo sa amin. Pero hindi kami tanga. Nakakakita din kami, marunong kami mag-observe. Alam namin ang nangyayari sa sistema ng politika sa Pilipinas. Kaya huwag kayo magpa-victim dyan. Hindi kayo biktima. Hindi biktima si Leni Robredo dito, mga Tabercats. Hindi rin biktima dito yung wala pa tayong alam na biktima, sa totoo lang. Kung tutuusin, hindi pa natin alam kung sino ang tunay na biktima dito. Malay ba natin kung yung PNP ang tunay na biktima dito? Di ba? Sa kakapuna ng kabila. Malay ba natin kung yung PNP ang tunay na biktima dito? Dahil sila yung nasisiraan palagi. Hindi pa talaga natin alam kung sino ang tunay na biktima. May search warrant ka. Ibig sabihin, may nakitang probable cause, may nakitang dahilan ang korte upang ipasiyasat ang iyong mga gamit, ang iyong tahanan. Korte po kasi ang nag-uutos nun. Hindi po yung trip-trip lang. Hindi yun yung kung ano yung napagtripan ka lang nung araw na yun. Tapos yun na. Okay na. Hindi po ganun yun. Hindi po ganun yun. Pag nangyari po sa inyo yun, halimbawa, may kumatok sa bahay nyo, sabihin nila, pulis sila, sasabihin niya, sisiyasatin namin yung tahanan nyo, hingin nyo po agad ang search warrant. Pag wala pong search warrant, hindi, pwede nyo po silang tanggihan. Dahil po mga Tabergods, hindi ho talaga pwedeng nasa Article 3 yan eh. Nasa Article 3 po yan ng ating Constitution. Unreasonable search and seizures. Dapat protektado po tayo dyan. Ang atin pong, yun nga, pinagmamalaki pa nga ni Leonin yan eh. Na sila daw ang unang gumamit yan para sa mga NPA. Eh di gamitin din natin. Ay, gusto ko to comment mo, Ampi Dulay. Coach, if PRRD has Harry the Caller, FVP has Barry the Peddler of Lies. Ayos! Gusto. Ay, nako. But anyway, tapos sasabihin nyo, si Pangulong Duterte ang namumuliti ka o si Harry Roque ang namumuliti ka. Bigla kayong biktima. Diba? Pag pinatulan kayo, biktima kayo, pero sita kayo ng sita. Tapos pag pinatulan, biktima kayo. Eh, mahusay. Dapat, kung ano yung nag-a-apply sa inyo, yun din nag-a-apply sa pro-admin. Yun din ang nag-a-apply sa administrasyon. Kung libre kayong manita, dapat libre din manita ang administrasyon. Yun talaga. Freedom of speech yan eh. Pinaglalaban nga natin yan. Lahat tayo, pinaglalaban natin yan. Possible din yung police kalawag na sisirain ang reputasyon ng PNP. Marami pong posible eh. Kasi nga po, kaya nga po kailangan po natin talagang investigahan ano bang nangyari dyan sa paghuhulihan na yan. Ano bang tunay na nangyari dyan. Kasi, wala eh, hindi pa natin alam kung anong tunay na nangyari. Kaya mga Tabergods, eto, nagkukuda-kuda na naman si Leni Robredo, hindi na naman niya alam ang pinagsasabi niya. Sorry na lang sa kanya. Ang sabi sa kanya ni Pangulong Duterte, kung wala kang tamang sasabihin, di shut up. So, maraming pong salamat mga Tabergods sa inyo pong pagsali sa ating live tonight. Huwag niyo pong kakalimutan, mag-like, share, and subscribe po ng ating mga videos. Paki-follow din po ako sa ating mga social media accounts. Meron po ako dyan, Facebook, Twitter, Instagram, Laika, and Big Kiss. God bless all of you, mga Tabergods. Sa mga kaibigan po nating OFW, God bless your day and your work. Sa mga kaibigan po nating nasa Pilipinas, God bless your rest and may tomorrow be a blessed day. God bless you and I will see you all tomorrow at 11 p.m. on our next Coach Jarrett Live. Hashtag May Sindido Kumon at hashtag
yellow-free 2022 po tayo mga Tabercats, okay? Bye everyone. See you all tomorrow on our next Coach Jared Live. Bye!